What's up sa inyo? I'm Ibrahim Casey, known as Casey Vlog. So andito ako ngayon sa Al Jazeera Supermarket sa Olea. At about speaking of social media, ito lang ang gusto kong ma-share. Kasi karamihan, ang iniisip nila ay porket vlogger o YouTuber ay nakababad na sobra sa technology. Kasi sa katulad ng sitwasyon ko na nag-volunteer or sa missionary as a practicing, yung mga kasama ko kasi mga matatanda na sobrang religious na tao, para silang mga monks, at hindi nila naiintindihan yung parang wala silang masyadong connection sa social media. At nakikita nila ako laging hawak ang cellphone, at minsan pinagsasabihan ako yung isang matanda doon. Lagi nga ako sinasabihan na huwag ka masyado nakababad sa phone, yung asawa mo bigyan mo ng time, dapat pag-uusap kayo, ganyan. Hindi ko na nakakausap ang family ko pati mga anak ko para lang maiwas ang homesick. So minsan halos taasan ko na din siya ng boses ng kailan lang kasi sumusobra na, lagi ako binabantayan. Tapos nasabi ko tuloy na lahat ng mundo ngayon ay nasa loob na ng isang phone. Sabi ko, akala nila siguro kasi puro kalandian lang ginagawa sa phone. Sabi ko, may business ako inasikaso dito. Maraming mga appointments. Hindi na naiintindihan yung modern ng mundo natin ngayon. Palibasa, hindi nga nila alam gumamit ng smartphone. Kaya, nasa depende yan sa isang vlogger o depende yan sa isang gumagamit ng social media. Paano niya na ma-manage yung time niya o yung paghawak niya lagi ng phone niya. Kasi kung yung mga iba na puro kalandian lang ginagawa sa phone na ito, ay kami yung iba sa amin mga vloggers o YouTubers ay walang time sa ganun. Ang oras namin, dati yung high school ako ay hindi ko naintindihan yung, alam na natin simula high school yung meaning na sinasabi na time is gold. Pero sa time na yon ay hindi ko pa na-apply or ganun naiintindihan yung sinasabing time is gold. Pero alam natin time is gold. Pero hindi natin na-apply sa sarili natin simula high school pa lang tayo. Pero ngayon, simula nag-YouTube ako, masishare ko lang ay talagang sobrang busy. Nakaka-busy sobra. Sa umpisa, habol na habol mo makakuha ng maraming subscribers, ganyan na stress ka. Pero yun pala, pag dumating ka na sa time na yun, ay sobra siyang nakaka-busy. Wala ka ng time magbasa ng mga comments, nag-iisip ka lang ng mga ilalagay mo, i-upload. Tsaka hindi lahat sa amin, porket sinabing YouTuber, ay puro mga comedian na lang or nag-i-entertain na mga tao. Siguro nga may halos siyang entertainment talaga, pero hindi lahat na nag-YouTube ay mga sinatawag na YouTuber. Kasi tulad nga na napag-aralan ko sa mga teacher ko na mga kano dito sa YouTube, ay may mga teachers na nag-YouTube. May teacher sa math na gusto niya mag-volunteer, gawa siya ng video at magturo siya about sa math dahil nahihirapan yung mga estudyante niya, panoodin na lang nila sa bahay o mag-share siya ng knowledge niya. Yun, hindi siya matatawag na basta-basta YouTuber. Teacher siya, may profession siya. So hindi lahat na nag-YouTube ay walang mga profession. May mga doctor na nag-YouTube, may mga sheikh na nag-YouTube, si Sheikh Mansour, si Sheikh Mansour na favorite ko sa Jeddah, na lumalabas siya at nagvi-video, nag-i-entertain siya ng isang scholar sa Islam din. So hindi porket ay nasa vlog o nasa social media ay puro na lang kalokohan lang alam igawa o kalokohan lang alam i-share or komedyante. Kanya-kanya kami ng style. So yung mga iba sa amin ay sobrang busy talaga. Halos ngayon nga walang almusal ni walang lunch, hindi pa ako nag-lunch. Tapos kanina sana gagawin ko tong video sa taxi kasi sayang yung time ng biyahe sa taxi dahil akala ko ang EDSA ay sa Pilipinas lang. Yung pala may EDSA din dito dahil traffic kanina. Pero sabi ayaw ko lang maingayan yung katabi ko. So inisip ko dito na lang habang inaantay ko ng 10 minutes si John Moreno para dito sa appointment namin. Tulad bukas, Friday, ay sobrang daming appointment. May pag-meet sa akin na isang Islamic Center or program na liga sa basketball. 7 o'clock pa lang na umaga ay susunduin. 6 pa nga, sabi ko 7 na lang. So, sunduin ako ng 7. Iwan ko hanggang anong time yon. Lunch, may studies ako ng Arabic hanggang 3. Kailangan ko din pumunta diretso sa isang lugar malayo dito sa Olea dahil may lecture ng English program. At nasa 4 to hanggang gabi. At may mga iba pang schedule na iniwan ko na lang tulad yung pag-aaral ko sa Batha sa taas ng mosque doon ay iniwan ko na muna dahil sobrang daming schedule. Minsan nagmi-mix yung mga pag-aaral na kailangan talagang dito mo makikita time is gold. Halos wala na akong time ayusin yung kwarto. Sobrang nakaka-busy. Kaya yung mga iba iniisip na puro kami kalokohan lang sa social media. Sa totoo lang wala na akong time mag-scroll ng Facebook.
Kaya karamihan sa amin ay nagpe-page na lang, Facebook page. Kasi sa Facebook page, at least pag binuksan ko yung page, wala akong makikitang post ng iba, ng mga followers. Kasi hindi katulad sa personal account, kung ilan ang kaibigan mo, ganun karami makikita mong post, depende sa mga kaibigan mo na share ng share. So hindi na namin masyado ginagamit yung personal, puro kami doon sa page na lang. Kasi sa page at least, tsaka kahit sabihin mo naka-online kami, nagpo-post kami on something, nagko-comment, hindi ibig sabihin na nakababad kami. Ano lang yun, siguro saglit lang na nagkaroon kami ng time na i-check nga saglit, ganun lang. Or kahit nasa CR siguro habang gumagamit ng banyo, siguro minsan iba sa amin ginagamit din yung cellphone saglit lang para sayang kasi yung time habang nag-ano ka sa toilet na wala kang ginagawa, niisip ko lang ilabas yun. Magbasa-basa ng comments or tignan yung post. So, hindi porket nag-post kami or nag-upload kami ng video ay nakababad na kami. Minsan sa iba sa amin ay nag-upload lang, nagpo-post lang at khalas, iniiwan na lang namin doon. At babalikan lang namin kung may time, titignan namin kung may nag-comment o ano. Tsaka yung notification namin naka-off na. Hindi namin maya-maya na ting ting ting, maraming pupasok message. Hindi. Naka-off lahat. Dahil sa sobrang daming papasok na notification. Yan lang ma-share ko din sa mga tao na inshallah baka darating ka sa point na ganito. So, hindi naman sa nagyayabang dahil wala pa naman ako doon dahil maliit pa lang ang subscribers na ito or followers. Masalo sa Facebook. Pero sinasabi ko lang kung paano mag-manage at mag-time. Kasi minsan may mga magsisend sa akin ng kalokohan or something or nonsense. Oo, makakatawa siya, saglit lang, papanoodin, share lang, tapos na. Who cares? Hindi naman ako nakababad doon eh. Hindi kami nag-scroll ng Facebook na walang kwenta. So, magpo-post lang kami, hanggang ganun na lang. Kabayaran namin, wala kaming pakialam kung sino nagko-comment doon o ano. Wala kaming time. Nidamit ko nga, hindi ko pa na-plansya ngayon eh. So, ganun kami ka-busy sa totoong personal, sa totoong buhay busy kami. Nag-upload nga kami ng maraming mga kung ano-ano sa social media, pero sa totoong buhay ay busy kami. Nag-work kami, ito yung mga papers na kinakailangan namin i-permit, mga permit na wino-work namin at marami pang iba. So, hindi naman sa nagyayabang na andun na kami. Ibig ko sanang sabihin, ngayon pa lang na ganito mababa pa kami. Ang dami ng mga appointment, dami ng gusto makipag-meet. Kaya how much more pag tumaas na or something. Nakaka-busy talaga siya. Buti nga na manage namin yung spiritual at makabundong bagay para sa mga Muslim dyan na nag-iisip. Okay, mag-alala. Hindi naman ako nalulobay. Kaya ko i-manage lahat. Dahil ito, para din sa future ng pamilya, future ng anak, future din ng mga gusto mong tulungan. Kumbaga, kailangan mo magtrabaho. Kaysa nakababad ka sa social media, nagbabasa ng mga walang kwentang comments, nagbabangayan, nang-aapi ng kung sino-sino or nang backbiting, naninira ng ibang tao, comment dito, comment doon, chismis dito, chismis doon, wala kaming time sa mga ganyan bagay. Hindi po ako galit pero nagsishare lang ako. Kaya minsan pag may nakikita akong mga debate, kahit sa yung video ko na about Christmas, medyo marami nag-misunderstood doon sa YouTube, ang daming comment. Minsan ko lang siya napuntahan at tatawa ako doon, sila nagdidebatian kasi alam nila busy yung tao na nag-upload, kaya hindi na nila ako kinakausap doon. Sila nagbabangayan, mga Kristiyano to Kristiyano na din nagbabangayan doon dahil mga iba-ibang sekta. So isang beses ko lang na-check yun last month. Talagang ganun kami ka-busy at wala kaming time sa mga pagdidebate sa loob ng social media dahil nagkakasayang lang ng oras. Dito ko nakita na ang ibig sabihin ng time is gold. Mas lalo ang panahon ngayon ay sobrang bilis. Isa yan sa sign ng Islam na kapag malapit na daw ang araw ng paghuhukom ay ang oras daw ay bibilis. Kaya yung one week kapag papakiramdaman mo para siyang 3 days. Kaya yung mga classmate ko na nag-aaral kami every Friday, Saturday, kapag nagpapaalam kami, sinasabi namin, see you after 3 days. 3 days ang tawag namin sa 1 week. Kasi ang pakiramdam niya talaga 3 days. Imagine mo, after ng Saturday ng aral namin, Linggo kanibukasan. Linggo, Lunes. Parang ang bilis eh. Tapos Tuesday, Wednesday. Pagdating mo ng Wednesday, doon mo na ma-feel, ang bilis. Bukas Thursday na, tapos Friday na naman. Mag-meet na naman mga classmate. Tapos Friday, Saturday, aral. Napakabilis ng 1 week. So sa isang araw, hindi mo matapos ang isang project na gusto mong gawin dahil sa mga work natin. Masalo sa mga katulad namin, nag-iisip ng video na gagawin, nag-iisip ng content, may trabaho o time para sa pamilya din kahit konting tawag. At hindi naman everyday din yun para hindi ma-homesick. Para sa akin lang yun Ganun ako. Tapos appointment dito, appointment doon. Kaya yung mga nakikipag-meet sa akin, yung mga nag-PPM sa akin, punta kayo dito, huwag nyo isipin na sinusungitan ko kayo, pero talagang walang time.
titignan ko kung may benefit yung pag-meet ko sa inyo, kung may hindi lang benefit o financial, kasi bilang Muslim, syempre kung about da'wa siya, kung may about religious thing, okay, pupuntahan ko kung may benefit talaga yung meet. Pero kung meet lang siya na parang walang kwenta o ano, hindi ko talaga mabibigyan ng time. Kunwari about ito sa basketball liga, iniisip ko i-cancel ito, pero pag iniisip ko may ano siya, may kinausap nila ako something na may marami din silang followers at baka makagain din ako at makilala yung channel or ipopromote ko yung channel ko din sa kanila. So may benefit each other at may about da'wa din siya, about some Islamic at liga siya na basketball din. So kaya ako tinatanggap. Pero kapag meet lang, kung hindi naman siya vlogger o YouTuber, wala kaming time. Pero kung talaga importante yung gagawin mo or gusto mo lang libre o sponsor, siguro pupuntahan ka namin. Pero doon ko lang i-share sa inyo na hindi porket naka-online kami ay talaga nakababad kami sa social media. Kami ay busy sa personal. Tapos yung mga iba minsan tinatawag kaming call center. Kasi nga lagi kami siguro sa sobrang busy, hanggang doon na lang. Pero minsan kasi wag mo din i-judge yung tao na nakikita mo sa time na yon, kasi baka sa time na yon kapag kaharap ka lang niya ay ginagawa niya yung bagay na yon. Pero kapag wala ka na, buong maghapon hindi niya ginagawa yon. So wag natin isipin na pag nakita natin ganun lang, yun na siguro ginagawa niya maghapon, no? Hindi. Kaya ako binabaliktad ko yung sa office, wala din akong pakialam kung nakikita na mga kasama ko sa umaga nag-e-edit ako ng video, naka-open ako sa laptop. Tapos pag alis na nila ng hapon, tanghali, uuwi sila. Hindi ako umuwi, nag-stay ako sa office hanggang kasi may yung break time ko, ano magagawin ko, wala naman akong family, bakit ako uuwi sa bahay, malayo pa naman. Nag-stay ako sa office at doon nagbabasa na lang ako or something at nag-iisip ng mga videos. So kung kailan wala pa sila, saka ako nagbabasa or something. Pag andyan sila, nag-edit ako. Siguro nga dapat ibaliktad, pero para sa akin wala akong pakialam. Kung yun ang tingin nila, akala nila maghapon ako nakababad sa computer, ay nagkakamali sila. So maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo sa aking i-share. At mabilisan ito, wala nang script talaga. Kung anong lumalabas sa isip ko, yun na lang. Pero iniingatan ko din siya. So maraming salamat sa inyo. At try natin paano gamitin ito, kasi alam ko ang Facebook ay nakadesign daw siya para ma-addict yung tao. Totoo nga, masalo sa umpisa kapag nag-post ka ng picture, marami ka nakuhan likes, nagugutom ka, gusto mo na naman mag-post para kumuha na naman ng maraming likes. Tapos pag mababa yung likes mo, umamin ka, bumababa din yung nalulungkot ka, bumababa din yung kaligayahan mo. Nakadepende sa likes mo yung kaligayahan mo, sa likes ng tao. Kapag maraming like, ibig sabihin mas namamahal mo yung sarili mo dahil gusto ka naman tao. Hindi, huwag ka magpakunto sa social media. Wala tayong pakialam kung 1 views, 1 likes, wala kang pakialam as long na nailagay mo dyan kung ano yung gusto mo na magandang i-share. So yun lang, maraming salamat sa inyo.